Dean Mel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ted, DJ Chacha, at pati na rin sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Good morning. How do you want to proceed, Mr. Chairman? Dito po sa ating discussion. Go ahead po, Sir Dean. Alam naman natin, kamakailan sinabi ng ating Korte Suprema na unconstitutional ang nangyari sa impeachment transmission diyan sa Senate mula sa House of Representatives. Ano ba ang dahilan ng Korte Suprema? Una, sabi nila na noong nag-file ang mga taong nagreklamo against VP Sara nabinbin at hindi pinag-usapan bagamat na transmit sa within the 10 days pero hindi na i-refer doon sa House Justice Committee kaya naabutan ng pagka-terminate ng 19th Congress kaya itinuturing nila na ito ay deemed dismissed. Bakit ko nasabi yon na itinuturing nila ang kataga nilang ginamit deemed dismissed? Sapagkat ang pagbabawal sa ating konstitusyon ay ito. There must only be one initiation of an impeachment every year. Isang initiation kada taon ng impeachment. So ang sabi rin ng ating batas at as interpreted ng Korte Suprema noon, ang paghahain lamang ay hindi initiation. Matutupad ang initiation kung inirefer mo na yan sa Committee of Justice ng House of Representatives. So therefore, ang initiation is filing plus referral. Kung filing lang, kahit na 10 complaint pa ang final mo, pero hindi inirefer, walang initiation. Pero dito sa ating desisyon o sa desisyon ng Korte Suprema, sabi nila ganito, basta't na-file yung 3 impeachment complaint, ang nangyari na antala, hindi pinag-usapan, na-archive, at inabutan ng pagtatapos ng 19th Congress. Sabi nila, naging functus officio and therefore it is deemed dismissed. Yung deemed dismissed, kataga nila yun, itinuturing dismissal. Sapagkat itinuturing na dismissal, sabi ng Korte Suprema, yung pang-apat na 1/3 vote ng ating legislature na pangalawang pamamaraan para magpa-impeach, void because pang-apat na yon. So, iyon ang sinabi ng Korte Suprema. At pangalawa, wala daw due process. Iyan ang desisyon ng Korte Suprema. So, sa makatuwid, nagdagdag ang Korte Suprema kung papaanong nagkakaroon ng proceeding na maaring ituring na natapos para maibilang sa initiation. Ang dinagdag nila, kahit hindi inirefer sa House Committee, basta't inantala at hindi pinag-usapan, inarchive at naabutan ng pagtatapos ng 19th Congress, ituturing na rin para bang initiation. So, therefore, yung tatlo, deemed dismissed, deemed initiated, and therefore, yung pang-apat, pinagbabawal na ng konstitusyon. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Kaya lang, Ted, alam naman natin, madaming bumabatikos o madaming nagpupuna doon sa desisyon na yon. Kasi ang tanong mo, basta't iyang pamamaraan na iyan ay iyan na ang sistema o pwedeng maging sistema, mauusad ba nito ang accountability o hindi? Sapagkat yung unang rule, filing plus referral, basta't hindi mo nire-refer, iyang filing mong niyan, scrap of paper lang. Walang silbi. Hindi talaga magkakaroon ng impeachment. Okay? Pero ngayon, basta't hindi mo nire-refer, inantala mo, inarchive mo, at inabutan ka ng termination ng 19th Congress, deemed initiation and therefore counted. So, diyan sa dalawang pamamaraan na yan, ano ba ang makakasulong sa accountability? Kasi pwede nilang, kasi ang mga nagsasabi ganito, o sige ganito na lang,
Kung ikaw ay isang malakas na tao, whether president or vice president, sabihin mo sa kakuntsaba mo, mag-file ka, huwag niyong pag-usapan. Hayaan niyo, hayaan yung datna ng pagtatapos ng kongreso nyo. Tapos na, hindi na ako mapapailan. Di ba? Pero kung kung yung una naman, o sige, mag-file ka. Pero hanggat hindi nire-refer, piece of paper lang yun. Walang kwenta yun. Kaya therefore, mapapailan ka pa. So, iyon ang mga binabalansi ngayon ng mga legal expert. How did it improve accountability? Ayan. Okay, so siguro po maganda nating para mas maintindihan pa po no ng ating mga tagapakinig din no, yung binabanggit po ninyo na pamamaraan hango po sa ating saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Una, opo, yung nga pong paghahain ng sinumang individual o miyembro ng Kongreso na kung saan po yung kanyang complaint para masabi na ito po ay initiated, opo, ay kinakailangan dumaan sa isang proseso gaya po ng paglalagay po sa order of business sa loob po ng 10 araw and then Committee on Justice Referral. Opo, at doon po magsisimula ang pagdinig. Ito po yung proseso na ipaliwanag pa noon pa na mahaba-haba ang babiyahe. Mahaba-haba po kasi dadaan sa kakaukulan pong pagdinig. Yung pangalawa, yung pong lamang na sapat na bilang, 1/3 nga lang po no, ng miyembro ng Kamara ay maaari na pong maidiretso yung articles of impeachment sa Senado bilang impeachment complaint. So ang binabanggit po dito ni Dean ay yung unang pamamaraan na sinasabi yung unang desisyon ng Supreme Court noong pong kaso nga nitong Francisco versus House of Representatives. Nangyari po ito 12 Congress din. 12 Congress sa panahon po ni Justice Davide. Itong yung impeachment niya na kinakailangan din kayo na magpaliwanag kailan ba dapat maituring na initiated na yung impeachment complaint din. Filing plus referral is equal to initiation. So kung walang referral, kahit ilang pang filing ang ginawa mo, walang mangyayari dun sa final mo. Dapat may referral. Filing plus referral is equal to initiation. Okay. Ang ganda nga ng talinhaga na ginawa ng Korte Suprema. Basta't ikaw ay magsisindi ng kandila, yung filing, iyon yung pagsisindi ng posporo. Yung referral, iyon yung pagdidikit sa kandila para umapoy. Doon magsisimula ang liwanag. Pero kung ang ginawa mo lang, nagsindi ka lang ng posporo at hindi mo tinutok doon sa kandila, walang mangyayari. Yun ang talinhaga na ginawa ng Korte Suprema. Napakalinaw, di ba? So, filing plus referral is equal to initiation. Okay. Pero ngayon, okay, Ted? Opo, sige. So, ano ho ba ang katalinuhan din kung bakit ganun po ang panuntunan na kinakailangan mo ng dumaan sa proseso para maituring na initiated na yung impeachment complaint at mabilang na bilang isang impeachment complaint na makakasakop sa 1-year ban. Ano ba ang wisdom doon din kung bakit may ganun pong panuntunan dati? Kasi, Ted, madami namang taong pwedeng mag-file. Wala namang makakapigil sa sino mang tao, whether miyembro ng Kongreso o pangkaraniwang mamamayan, na mag-file. At maaring frivolous to. Kaya sinabi ng ating Korte Suprema sa Francisco, hindi lang filing. Dapat i-refer mo sa House Committee on Justice. Malinaw pa na nga. Para umusad. Kasi otherwise, kung yun ang gagawin mo, makikinabang talaga. Makikinabang talaga yung sinasakdal kasi sasabihin niya lang, mag-file ka na. Mag-file ka na. Para tapos na, hindi na ako mafa-filean ngayong taon na to. Hindi. So yun ang wisdom nun. Para masigurado na ang mga frivolous filing ay lamang ay pwedeng kalimutan at hindi pausadin hanggat nare-refer sa House Committee.
Yun ang Opo. wisdom nun. Opo. Yun po ang katalinuhan nun ng para hindi po naman din magkaroon ng kaparaanan yung impeachable official na magkaroon siya ng exemption taon-taon sa paghahain lamang ng mga walang basihan na impeachment complaint. Klaro. Yung pong second issue dito din na sinasabi na yung pang-apat na impeachment complaint ay hindi nagbigay ng due process sa kanilang sinasakdal para sagutin ang mga reklamo. Okay. Due process. Sabi kasi ng bagong desisyon na kahit na yung pangalawang pamamaraan na iyon, dapat magkaroon ng parang hearing. Dapat may presentasyon ng pasasabihin mo kung anong katiwiran mo, bakit ka sumasang-ayon o hindi doon sa mga ating congressman at mga congresswoman. At ang kabila, dapat bigyan rin ng mga kopya na kung ano man ang mga hinain o mga ebidensya laban sa kanya bago nakakuha ng 1/3. Sinabi ng Korte Suprema, parte daw ng due process iyon. Pero titignan natin ang batas natin. Itong pangalawang prosesong ito ay nakalagay sa ating konstitusyon. Ito ang pinakamataas na batas ng ating bansa. At napakaklaro sa ibang mga tao, pati na rin sa akin, Ted, na napakasimple ng pangalawang pamamaraan. Ang pangalawang pamamaraan ng impeachment, makuha mo lang ang 1/3, immediate transmittal, trial forthwith. So, mas madali. So, yung unang pamamaraan, may parang tinatawag natin na yung parang preliminary investigation. Diba, Ted? Po. So, kakaroon ng hearing yan, parang piskal. Oo. Yung pangalawa, parang inquest. Diba? Yung ifa-file ka agad, tapos doon na lang sa trial, magpaliwanag. So, yun ang dalawang uri. Kaya nga may pagkakaiba eh. Ted. Kaya nga may pagkakaiba. Kaya nga may unang pamamaraan at may pangalawang pamamaraan. Yung una, parang may preliminary investigation. Yung pangalawa, parang inquest. Opo. Yan. Opo. Kaya nga po doon po sa mga nagdaang impeachment complaints, no, sa mga impeachable official, dalawa po ang determination, no, yung form and substance sa reklamo. Doon po yung sa Yes. Committee on Justice, no? At doon po yung probable cause na sinasabi ni Dean ang pag-uusapan sa Committee on Justice hearing. Yan po yun, no? Oo. Yung pangalawa, ano po, klaro ho naman dito po sa saligang batas, ano po in the case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin, sabi ni din, tama din, na kapag nakakuha na ng sapat na boto, gaya po nung panahon ni Joseph Estrada, ito po yung dinaanan na pamamaraan o pag nahiyain sa Senado, yung due process mangyayari sa trial. Correct. At tatandaan mo, tama ka, Ted, yung due process mangyayari sa trial. Iyon ang sequence of events. Kaya kung makikita mo, kung susundin mo ang Constitution, yung minimum threshold nung pangalawang pamamaraan ay natupad. Kung titignan mo lang ang ating Constitution. Ito nga yung sinasabi ni Justice Carpio natupad na yung minimum requirement ng batas. Ayos na yan. Punta na kayo sa susunod na yugto. Tapos na ang role ng House of Representatives. Natapos na. Opo. Sa Senate na. Ganun yun. Okay. So, ngayon mga kapatid, tandaan din po natin iginagalang nila din nating lahat ang desisyon na ito ng kataas-taasang hukuman, pero ito nga din po yung karapatan ng mamamayan na ito po'y talakayin at pag-usapan. Ano po? Di ho ba din? With all due respect. With all due respect, sapagkat tandaan natin ang desisyon ng Korte Suprema is not immune from critical debate, no, sapagkat ito ay critical debate, sapagkat sila ay mga public servant rin. Nasabi nga ng isang justice ng Amerika noon na tapos na ang yugto ng ating kasaysayan, pati ang Pilipinas, na itinuturing natin ang mga justices na mga santo, yung may halo dito. At dapat tungkulin rin natin, tignan ang kanilang pamumuhay, tignan ang kanilang mga biases,
tignan ang kanilang desisyon at isubject ang desisyon nila sa freest criticism. Opo. Sapagkat dyan lang uusad ang ating demokrasya. Opo, sige. So, mamaya po kasi pag-uusapan natin with Dean yung mga ilang options dito no, na maaring gawin either ng House or ng Senate. Pero gusto ko lang po kayong tanungin kung ano po ang inyong masasabi dito po sa nabasa rin po natin na sinasabing concurring opinion ng ilang pong mga maestrado. Ano po? Kung ano ho lang ho ang inyong kaisipan dito kasi ang iba ho naman na nag-aaral sa batas o mga abogado nagugulat sa mga wordings na ginagamit sa kanila pong pagsang-ayon sa naging ponente po sa isyong ito. Ito po, babasahin ko ha. Ito po. The lack of transparency, ito po yung isa sa mga sumang-ayon doon po sa majority, doon po sa ponente ho ng desisyon. The lack of transparency regarding the caucus, the abrupt manner in which it was convened, and the lack of a clear communication collectively suggest a deliberate effort to withhold information from members of the House. These actions clearly demonstrate a calculated and hastened effort to push the fourth impeachment complaint with deliberate speed and minimal scrutiny. The totality of attendant circumstances reveals the true nature of the House action, to circumvent the one-year bar rule in order to fabricate a superficially legal strategy and make the fourth complaint viable. The move was as clever as it was iniquitous and a prime example of a technically legal but highly immoral maneuver. Ano po inyong reaction doon din? To fabricate, highly immoral maneuver, to exploit, iyan ang mga katagang ginamit ng Korte Suprema. At sabi pa, ito ay nagre-reveal ng quote-unquote true nature ng kanilang pamamaraan, immoral. So ang masasabi ko lang ganito, okay, dapat rin tignan natin ang context ng mga pangyayari. Hindi na lang tayo dapat magsasalita ng ganyan. Lalong-lalo na kasi ang korte, ito yung ito yung manifestation or simbolo ng civility. Huwag na nating gagatungan, huwag na nating niligyan ng kung ano-ano pang salita, sabihin nyo na lang ang mali, tapos patuloy na. Pero kasi kaya dapat makita natin ang context nito. Saan ba niligay ang kapangyarihang mag-impeach? Hindi sa judiciary, sa political department. At alam mo naman ang political department natin, hindi naman halos lahat dyan abogado. At saka siyempre, minsan ang bugso ng damdamin ay umiiral. Okay? Bakit napakabilis mag-judge na ito ay fabricated? Na ito ay isang weak point exploiting our democracy? Bakit ito ay highly immoral? Bakit ganun ang mga katagang ginamit? Kasi, parati kong sinasabi, bad faith is always subject to proof. Ngayon, wala namang lantaran o hindi mo naman nilalatag ang ebidensya ng bad faith sa Korte Suprema. Nakaupo lang sila doon. Sapagkat yung hindi pag-usad ng impeachment complaint doon sa lower house, maaari ring sanhi ng ilang mga bagay. Una, in good faith na misinterpret ng ating mga congressman at woman ang kataga ng Korte Suprema. Pure, simple, good faith misinterpretation. O kaya, pwedeng negligence, pwedeng kapabayaan lamang. Basta't naman sinabi natin kapabayaan, ang opposite nun, deliberate. So, hindi deliberate. Isang kapabayaan lang na pwede talagang i-criticize. Pero to say that it is immoral, ibang klase na yan. Para lang sa akin, with all due respect, kasi kay Justice Hernando yan, wag na nating gatungan. Nasabi nyo ng mali, sige na, uusad na yan. Okay? Pero kung gagatungan nyo, tandaan ninyo, ang ginagatungan nyo ay ang mga taong politiko. Baka mas lalo pang uminit ang bangayan dito. Dapat ang korte, siya ang nagpapatimpi ng tensyon. Diba? Kaya nga doon sa main decision, wala kang makikita mga katagang ganito.
to the credit of Justice Leonen. Straightforward, pinatsapat niya yung mga previous jurisprudence at sinabi niya, ganun lang kasi ang ating constitution dapat may due process. Period. Di ba? Kaya ang mga pagpuna ni Justice Leonen ay pagpuna sa ginawa niyang desisyon. Hindi na pagpuna sa mga pagkatao niya. Pero dito sa mga ganitong mga kataga sa separate opinion na nagdadagdag ka ng mga katagang makakapag tindi pa ng passion ng mga tao, dapat magtimpi tayo. Pati ang Korte Suprema, pati mga justices, dapat magtimpi sa kanilang mga salita at calculated rin ang kanilang mga sinasabi. Yan lang ang opinion ko dyan. Opo. So, para po mas maintindihan din po ninyo, mga kapatid, itong mga ganito pong pangyayari sa Kongreso, ito nga yung pang-apat na impeachment complaint din na naidiretso po sa Senado bilang Articles of Impeachment. Nagkaroon nga dyan ng caucus. Opo, di ba? Nagkaroon po ng caucus. And then, yung pong resolusyon na iyan ay pinapirmahan sa mga miyembro ng Kongreso. Dito po kasi, again, mawalang galang lang sa binanggit po ninyo din, lumalabas na pinupulaan ang mga miyembro ng Kongreso. Oo, na hindi nyo inilabas ang pinag-usapan nyo sa caucus at tila baga yung resolusyon na iyan ay nilagdaan ng hindi man lang ninyo nababasa, na hindi man lang nyo pinag-aaralan. Opo, yung po mga ganun pong punto din, hindi ho ba sa Kongreso, particularly itong impeachment, itong articles na ito, ay meron pong attestation, di ba nakaakibat? Yes, so ako bilang kinatawan ng gantong distrito, party list, pumipirma ako dito. At doon sa baba, sinasabi ko na nauunawaan ko itong pinipirmahan kong ito at alam ko ang laman na nito. Hindi ho ba din doon po dapat may presumption of good faith doon sa pumipirma? After all, meron siyang panunumpa, attestation, alam ko pinipirmahan ko at alam kong ginagawa ko. Tumpa ka dyan, Ted. Paulit-ulit na sinabi ng ating Korte Suprema na kung merong ganoong mga kataga at ina-attest mo, paulit-ulit, kahit na sa notaryo lang, paulit-ulit na sinabi ng Korte Suprema na may malakas na pagtuturing ito na wasto. May malakas na pagtuturing o pagpapalagay ito na tama. Sapagkat napakataas na ng probative value bilang ebidensya because of merong ganyang attestation. Ang kinakailangan mo para mapasinungalingan yan ay matinding mga katibayan na talagang hindi nangyari. Pero ang problema, wala naman tayong hearing dyan. Nangyari ba yan o hindi? So iyon rin at maganda yung pagpupuna mo, Ted. Maganda yung pagpupuna mo sapagkat dapat, kaya kung makikita mo dito, sinusundan lang naman siguro, marahil, ng mga kongreso, ang mga jurisprudence, ang mga salita ng Constitution. Maaaring hindi nila naintindihan, pero hindi mo masasabi kaagad-agad na immoral, na fabrication, na exploitation, ang tinding mga kataganon, di ba, Ted? Extremely difficult to ignore impunity. Matindi. Pero tandaan natin, yan po ay hindi yung desisyon ng Korte Suprema. Opinion lamang po iyan ng isang maestrado. Pero kahit na, he is a public servant also, na dapat alam niya na ang function ng isang korte ay patimpiin, pasubsiden ang gusot, ang gulo, ang passion sa mga ganitong sitwasyon. Opo, sige po. So, again, ito pinag-uusapan lang po naman din natin. Opo, kumbaga, para hubang maging aral din sa lahat po ng mga nag-aaral sa batas at definitely po din sa mga pangkaraniwang pong kaisipan ng ating mga mamamayan na maintindihan po itong isyong ito. Kasi nga, kahit na hindi mataas ang inyong pinag-aralan, madali pong maunawaan ito kung ating lang ipapaliwanag po na kauna-unawa. So din, bago natin tunghayan ang mga posibleng options, by the way, bago po ito, meron din ho palang isa pang, hindi ko alam kung ito po nandoon sa mismong main decision o ito po ay sa concurring, na pati po yung crossover sa 20th Congress, meron pong opinion at sinasabi na
sa pagtatapos, no, inihain ang impeachment, articles of impeachment sa 19th Congress. Opo, sa ito daw pong pagtawid nito sa 20th Congress ay hindi pwede labag sa saligang batas, labag sa batas, kasi nga sa pagtatapos ng 19th Congress, tapos na rin ang bisa ng impeachment complaint din. Nasa main decision yan, Ted. Okay. Nasa loob ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi lang opinion yan. Ang tawag nila, Ted, functus officio. Yan ang katagang ginamit ng Korte Suprema. Ano ibig sabihin ng functus officio? Functus officio ay ang pagwawalang bisa o pagtatanggal ng kapangyarihan sa mga ahensya na dati may kapangyarihan na gawin iyon. Functus officio. Halimbawa, ang West, kung nakapag-decide, wala na, tapos na yung kaso. Functus officio na. So sabi nila, nung hindi pinag-usapan yung tatlong complaint, nung nadatnan ng pagtatapos ng 19th Congress ay naging functus officio. Sapagkat yung day-to-day, sabi nila, day-to-day business ng Congress, ng 19th Congress, ay natapos na. Noong natapos rin ang 19th Congress. So, hindi tumawid sa 20th Congress. So, ibig sabihin, ang 20th Congress, hindi na pwedeng mag-refer. Gumawa na nung, di ba, initiation plus referral. Hindi na pwedeng mag-refer kasi naging functus officio noong natapos ang Kongreso. Opo. So ito ho pala kasama na rin sa naging bahagi noong pong May mismo, no, na desisyon. Ngayon, ano ang options dito na pwede pong gawin ng Senado kung kayo pong tatanungin din? Well, ang Senado siguro tatahimik sapagkat majority dyan, mukhang ang majority dyan gusto ang nangyari dyan. So ang merong legal standing dito ay ang House of Representatives. Bagamat sinabi ng desisyon na ang desisyon ay immediately executory, hindi nito pine-prevent na maghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. So mukhang iyan nga ata ang gagawin ng House of Representatives. Unang option yan. Pangalawang option yan, kalimutan na. Hintayin na lang ang February 6 kasi nagbigay rin ng taning ang ating Korte Suprema. Sinabi nila yung 1-year period magtatapos on February 6. Bibilangin yan doon sa pagko-consider dismiss ng tatlo. Nung pagko-consider dismiss ng tatlo, February 5. Okay? So maghahain ulit kayo ng impeachment complaint. Wag lang before February 6, after February 6. So, yun, pwede nilang hintayin. Iyan lang ang O, pangatlo, pwede nilang hindi sundin ang desisyon ng Korte Suprema, invoking na kami ay separate body, kami ay supreme sa aming mga pangyarihan, sapagkat tatlong sangay tayo, we are supreme in our sa aming poder. Yan ang mga opinion ng ibang mga legal expert, no, na pwede mong wag nang pansinin. Pero kung ako lang ang masusunod, pwede na siguro yung motion for reconsideration. O baka mas practical, hintayin na lang. Sapagkat in a sense, Ted, no, if you will look at this in a positive light, magkakaroon ng pagkakataon ng nag-uusig na tignan ulit ang mga articles of impeachment at palakasin at maghagila pa ng mga ebidensya. Sa kabilang panig naman, ang panig ng depensa, si Sara Duterte, mapapag-aralan ulit nila at maghahanda rin sila sa kanilang depensa. So it works both ways rin. No? Kung titignan mo, from that positive point of view. Kasi minsan, ang nakakasigurado lang tayo, Ted, kasi sa mga pangyayaring ito, ay ang tinatawag nating antala. Delay. Delay. Kaya hindi rin natin malalaman kung pagdating ng Senate, puro delay dyan. Diba? Kaya pwede na rin practical hintayin yung February 6. Because before you know it, nandiyan na yan. At saka isa pa, itong usaping na to, hindi matatapos to dyan eh. Magsasalita pa, magbibigkas pa ang mga tao. At isa pa rin, Ted, dapat nating hindi makalimutan. Sabi rin ng desisyon,
hindi ang desisyon na ito ay hindi pag-aabsuelto kay Vice President Sara Duterte. Malinaw lang yan. Okay, sige po. So ito din atin din po ilatag itong ilang pang mga kaisipan dito para mas malaya ang ating talakayan, mas malawak at mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Motion for reconsideration. Yan po naman po ay opsyon ng Kamara de Representante. Sabi nila they will file the corresponding motion. And then, most likely po, sila po'y gagamit ng mga legal arguments ng ilang pong mga dating maestrado, etc. Sa kasaysayan ho ba ng kataas-taasang hukuman din, bagamat nung una, meron na pong mga doktrina na papalit-palit sila, hindi ho ba, And then, meron pong mga pagbabago din sa kanila pong mga desisyon. Sa kasaysayan po ng Supreme Court, meron na ho bang na-reverse na desisyon na kung saan po dito in this particular case, 13 na mga maestrado ang bumoto ho, lahat ng mga kumbaga naka-duty, kahit na bumabagyo, o kahit na walang pasok sa loob ng isang linggo, ay bumoto pabor sa ponente. Meron bang ganun pong history sa Supreme Court na bumaligtad yung majority doon sa mga bumoto po nung una na hindi ho pabor? Wala akong nalalaman na ganyan. Usually, ang mga bumabaliktad, yung talagang tinatawag natin yung mga swing vote, yung mga konti lang, 2, 3, nagkaroon na ng diferensya. Pero normally, ang en banc kasi, almost sa tingin ko, mga 99% yan, denied no motion for reconsideration. Maliban na lang kung talagang may mapakita silang panibagong mga argumento na talagang hindi akalain ng ating Korte Suprema, pero I doubt talaga, Ted. I doubt talaga that it will be reconsidered. Kasi kung titignan mo, kung i-reconsider yan, tatakbo na naman ang panahon, siguro 1 buwan na mawawala, siguro matatapos na yan mga September, October, November, December, January, February, malapit lang. At sa Pasko, siyempre, ceasefire dyan. Di ba? Kasi Kapaskuhan. So, sa January, patamad-tamad pa, may hangover. So, February, baka tama na naman. Diba? Opo. Well, anyway, sabi nga po, hindi ho naman nawawalan siguro din po ng paglaom, pag-asa, ang ilang pong ang Kamara at sinasabi na may mga factual daw po na mga pagkakamali ang ating mga maestrado sa kanilang facts. Kaya pag pinag-uusapan na yung facts na baka naman daw makumbinsi sila dahil nga yung mali yung mga facts na kanila pong sinasabi sa desisyon. Anyway, so din may mga ganito pong kaisipan. 3 ang maaaring maging option ng Senado. Di ko alam kung kayo sasang-ayon dito. Number 1, kasi nga, di ba sabi ng mga senador, kung nabasa po ninyo, yung iba sabi, hindi, mag-convene pa rin yung impeachment court, di ba? Kasi nga, lang sila kumbaga nag-recess lang sila. Ang sinasabi po ng iba, hindi, tuloy pa rin natin itong trial. May mga ganun pong mga press release yung iba. So, maaari daw yung option number 1 is for the Senate, mag-convene ng impeachment court ulit, to mag-convene and then decide either to dissolve the impeachment court because of this decision. Kumbaga sila na magsabi, sabi ng Supreme Court, di na tayo makaka-crossover, etc. Wala na ito. So, dissolve na ito formally. Or, vote to continue with the trial. Pagbotohan nila, hindi. Sabi mo nga, ito'y atin lamang prerogative. Tuloy natin to kahit na may Supreme Court decision. Or, sila po ay magbutuhan para sabihin na, sige, mayroon pa motion ng House, hintayin natin magiging desisyon dito ng Supreme Court. Meantime, ang ating impeachment court ay recess pa din muna. What do you think? Ako, para sa akin, para lang bumaba ang passion, matimpi yung electricity na nangyayari, para sa akin, hintayin na natin yung motion for reconsideration. Hintayin na natin ang motion for reconsideration ng House of Representatives kung magfa-file nga sila. Yan, para lang sa akin kasi kung magtutuloy kayo, constitutional crisis ang maaring abutin natin diyan, no? At kung
Yun. Kung tutuloy kayo, constitutional crisis, kung hihintayin natin, binibigyan natin ng Yes. pagkakataon ang Korte Suprema, bagamat doubtful ako magbago, Okay. ng second look, opportunity for a second look dito sa napaka-importanting kasong ito. Anyway, so kumbaga po, itinuturo lagi yan, ano po, kayo din, ano ho, sa College of Law na dapat ginagalang at ginagalang ang final arbiter dito. Sa usaping legal, Supreme Court, igalang natin yan. At bahagi ng proseso yan sa ating demokrasya. So bahagi din ng proseso yung motion for recon. At yung paghihintay sa Supreme Court decision, and kung yan talaga tapos na final, yun na yun. And yun na po ang ating tatanggapin. Di po ba din? Ano po? Sapagkat hindi naman magbabago yung February 6 eh. Hindi magbabago yon. Opo. After February Okay. 6, pwede na maghain ulit ng panibago kung sa Okay. tingin nila kailangan pang i-file. Okay, sige. So ngayon po, sa mga kukuha ng bar exam na malamang baka masama ito sa examination question, ano po, ano ba aral nito din sa atin? Ito nga yung pagbabago sa doktrinang ito. Ano ba ang aral nito? Kasi alam niyo ho, ang pinaka-importante rito yung leksyon no? Na matututunan po ng mga gusto maging abogado o mga abogado. Ano po ang leksyon dito din? Well, ang aral dito, Ted, ang aral dito, ano lang ha, diretsahan lang tayo ha? Magbabasa kayo ng jurisprudence ng Korte Suprema. Bakit? Kasi minsan ang mga katagang nababasa nyo sa konstitusyon, hindi pa lang ibig sabihin yung nababasa ninyo. Ang sinasabi ko nga, yung jurisprudence kailangan para for purposes of the bar, wala munang criticism, ang sagot nyo yung sinabi ng Korte Suprema. Basta naging abogado na kayo, ayan, malaya na kayong magpuna, magbatikos kung sa tingin ninyo mali. Diba? Kasi iyan ay parte ng demokrasya. Pero for purposes of the bar, sabi ng Korte Suprema, una, kung may nagain ng kaso at pinabayaan ninyo at hindi nyo dininig, diba? At inabutan kayo ng pagtatapos ng Kongreso, punctus officio. Tapos, number 2, hindi nagko-crossover. Number 3, bagamat nakalagay sa ating batas, verified 1/3 vote, forthwith, bigay mo na sa Senado at forthwith, kaso na, dapat may hearing pa rin yun. So, yun. Yun ang mga so wag muna kayo mag-deviate for purposes of the bar. Pero pagdating sa naging abogado na kayo, well, wag kayong matakot magpuna, magbatikos, at ang ating Korte Suprema dapat hindi onion skin sapagkat sila ay mga public servant rin. Nasa main decision ba na yung second mode of filing the articles of impeachment must go through the hearing process? Din? Yun ang isang napakahabang pinag-usapan ni Justice Leonen. Ang sinabi niya, dapat binigyan nyo rin ng karapatan, yung kabilang panig, makita kung bakit kayo bumoto ng 1/3. Wow. Yun, sinabi rin yun, ang haba, sapagkat ang due process daw, ang minimum requirement, ay tama naman si Justice Leonen, with all due respect. Ang minimum requirement ng due process ay hainan mo ng notisya. At least may notice na boboto na kami. Parang ganon. Parang ganon. Para mailatag niya ang kanyang depensa. Kaya nga yun, yung puntong yun rin ang pagpupuna ng ilang mga eksperto. Okay. Opo. Sapagkat kaya tayo may dalawang pamamaraan kasi ibang-iba yon. Kasi kung pareho lang sila, bakit wala. Pero kung may dalawa tayong enumerated na different modes of filing, isa parang preliminary investigation, isa parang inquest, nasaan ang diferensya? So, paano po yan sa subject ng statutory construction? Mababago na rin na kapag ang provision ng batas, saligang batas ay klaro, there must no more room for any other interpretation? Ted, oo. Ang hirap sagutin ng tanong mo. Kasi nga, kaya nga yung sinasabi ng batas ng natin. Di ba? Oo. Kaya sinasabi ko sa aking mga estudyante, bagamat malinaw ang batas, huwag kayong makakalimot
magbasa Okay, ng sige. jurisprudence. Baka magbigay ng nuance ang Korte Suprema Okay. na napakahalaga na nagiging parte noong para bagang malinaw na provision na iyon. Ayun. Ang linaw nito din eh. Oo. The same shall linaw nga. constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay, Diba so dito pala ang dapat diwa nung- dapat pala dito may ang may may, diwa may, nung- may ang corresponding na diwa ng sentence. provision, Ha? ang diwa ng provision, Ted, speed. Opo, Diba? opo. Speed. In the case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. So dapat pala may isa pang sentence. But it must undergo first due hearing and the okay, sige. Okay, sige po. Yan, nadagdag yun. Opo. Sige, so ito po, may pahabol na pong tanong si Chacha. Oo. Dean, yung binabanggit nyo, balikan ko lang, yung tungkol dun sa na-tweet din, na-explain nyo kanina, gusto ko lang po mas maintindihan. Yung nasa Article 11, Section 3, Paragraph 4, na i-tweet po ito or na i-post ni Senator Tito Soto. Ang sinasabi sa konstitusyon, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So kung may ganitong Supreme Court decision, pwedeng maging precedent po ito ng mga susunod na impeachment complaints. Kunwari, nagbotohan yung mga nasa Kongreso, pwedeng gamitin ng kabilang panig na maghahain sila sa Supreme Court, 'di ba? Para ibalik na nagkaroon na ng Supreme Court decision na ganito. Paano yun? Di ba susundin natin doon? Supreme Court decision na yung nasa konstitusyon. Alam mo, DJ Chacha, iyan rin ang mga katanungan ng ilang mga eksperto. Sapagkat unang-una, kung napakaklaro ang ating konstitusyon na ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na makapag-i-impeach ay ang Kongreso, doon nagtatapos yan. At kasama sa mga tungkulin na yon ay ang gumawa sila ng sarili nilang mga alituntunin para maiusad yung obligasyon nilang iyon to be the sole power to impeach. Kaya lang kung makikita mo ang desisyon ngayon, meron ng ilang mga alituntunin na ginawa ang Korte Suprema para sa kanila. So, ibig sabihin, slippery slope ba ito? Nagkaroon ba tayo ng intrusion into the prerogative of the Senate na napakaklaro naman na bilang sole power to impeach, sila rin ang mga sole power to promulgate rules. Kaya lang, ito na ang desisyon ng Korte Suprema. Sabi nga natin, kailangan nating obserbahin. Opo. Ito ang ating susundin hanggat ito ay hindi na-abandon. Opo. So, pero hindi masama na ginagawa natin ito. Kinikriticize ito sapagkat tama lang ito para kung makita ng Korte Suprema ay nag-iisip ang mga tao. Baka naman titignan nila a second look. Opo. Kasi ang mga nag-o-opinion rin mga dating mga mahistrado Opo. Hindi. Opo. Salamat po sa inyong paliwanag din. Sabi mo nga, after all, the gods of Padre Faura have spoken and let those gods will prevail. Tandaan natin, tao Sige. lang sila Opo. at hindi perpekto at minsan ay nagkakamali rin. Diba? Dean Mel, we'll see you again next time. Salamat din. Maraming salamat, Ted, DJ Chacha. Thank you very much sa inyong lahat, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayo.